kung bakit hindi matapos tong aking pag-reaction sa 2025 budget na naaprubahan dyan sa Kamara, yung napirmahan na ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga sa gusto ko rin talagang ilabas yung mga pagtutol, lalo sa mga ginagawa na tila binibrainwash kaya ng mga ito at pinipilit kumbinsit paniwalain. Lagi ko na itong sinasabi, itong mga vloggers na ito, na siyempre mga loyalista ito, yung mga maka-administrasyon, yung tila ginagawa nila na pagpilipit o yung tao ay talagang binubulag nila at inililigaw dito. Eh bakit? Sino ba naman ako para mag-tweet nito? Ito yung opinion ko, pero tanggapin man ninyo at hindi, pag-isipan nyo rin kung paano naman yung kawastuhan ng aking mga opinion sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang pinapahayag at ipinapaabot sa mga viewers nila. O sa katulad ko, dahil nanonood din naman ako sa kanila. At sa akin, hindi ko talaga rin to basta matanggap. Hindi naman natin sinasabi na ang mga taong ito nuknukan na ng kasamaan. Hindi naman ganun ibig natin sabihin. May mga issue lang talaga na sa akin, parang hindi nababagay na ipagpilitan nila sa tao. Ang bagay na mali ay mali talaga. Ay ganyan. Report. Dito ang kauna-una ng pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. Gusto ko yung sinabi na yun ni Cheese. So, promise, gusto ko yun. Ang bagay na tinatawag na unconstitutional ay batas, hindi report. Wala nga naman kasing ganon. Sino ba nagsabing nagiging illegal ang isang report? Nagiging unconstitutional na isang report. Oo, report lang naman yun, hindi naman naka-finalize. Hanga siya dun sa sinabi nga ni Senate President Chis Escudero. Kahit isa rin siyang abogado na dapat yung sarili nga niyang mga opinion o kaya yung mga sinususugan niya rin batas dahil nag-aaral nga siya ng pagka-abogado o ng mga batas. Yung kanya dapat nasusugan. Pero dahil nakita niya na isa itong magandang bala, isip-isip niya, ito yung kanyang kinuha at hangang-hanga siya. Dahil paano nga ba may tuturing ang gagawing unconstitutional ang isang bagay na paano nga ba gagawing idideklara na unconstitutional ang isang report lang? Ang BICAM kaya na niratipikahan nila o pinagtibay nila dyan isang report ang tingin nila rito. Pero ang gusto ko ritong isip-isipin natin at nagiging opinion ko na nga na nais ko rin maibahagi sa inyo. Itong pagamat report nga itong naniniratipikan nilang ito sa BICAM, ay ito yung pinirmahan para maging GAA o maging isang ganap na batas. Pero kaya naging batas yun, yung report na yun. Kaya yun ang pinapadeklarang unconstitutional. Dahil nagkaroon ng GAA, dahil nga sa report na ito. Yun yung gusto natin ditong ipaliwanag. Hindi man tayo eksperto na sa batas. Pero yun nga, di ba? Logic nga lang ito. Huwag nating paghiwalay na sasabihin natin na report yun kaya hindi pwedeng i-declare na unconstitutional. Pero ito yung dahilan kaya nagkaroon ng GAA. Ito yung pinirmahan kaya naging ganap na GAA o isang batas. Ibig sabihin, wala namang magiging GAA kung wala itong report na ito. Nakapaloob sa batas itong report na sinasabi nila na hindi pwedeng i-declare na unconstitutional. Yun yung sinasabi po namin dito. Pero ang kanilang ginagawa rito, talagang palibhasa nga sila, abogado. Ginagamitan nila ng mga teknikalidad na words para yung tao makumbinsi nila sa gusto nilang mangyari. Na hindi rin pwedeng ideklarang unconstitutional yung report. Sabi ng mga nagtatanggol na ito. Pero dahil nga sa pagpirma rito, naging batas na ito, kaya pwede nang ideklara na unconstitutional kung talagang may makikita rito na at mapapatunayan ng mga paglabag. Ang bagay na mali talaga, hindi pwedeng ipagpilitan na tama. Nangyayari dito, nakikita naman natin na sila naman talaga gumagawa lang ng mga alibay. Dahil tingnan nyo na lang,
Congressman Estila Quimbo ang tanungin at interviewin tungkol dito, talagang nakikita natin na tumatakas siya. At ayaw niyang sagutin ito. Ang sabi nga niya na-explain na ng Senate President at yun na yung sabi niya. Nahabol nga sa loob ng sasakyan ng mga reporter. Pero nakita natin ngayon, ito lang o kahapon, kung gaano siya katapang sumagot. Ang ibig sabihin, nakapag-isip-isip na sila, nakabilo na sila doon sa ginawa nilang kapalpakan yun na ito talaga ang dapat na magiging alibay natin dito at na makumbinsi natin yung tao sa ginawa nating mali. O dun sa para kumbinsin ang taong bayan na wala tayong ginawang mali. Sa mga BICAM report na ito na ginagawa nilang ipinipitis nga nila at para i-declare na unconstitutional. At pagkatapos kahit ito si Senate President Chis Escudero, ibang sagot din ito nung una itong interviewin. At ngayon ito medyo pinapalalim na niya. Siyempre, ilang araw na makakabilo ka, makakapag-isip-isip ka rin kung nag-iisa ka kung paano nyo gagawa ng palusot at huwag papaniwalain yung tao na mali yung ginawa ninyo na pagpirma dun sa BICAM report na yun. May mga blanco naman. Yun yung ating opinion dito at yun yung ini-emphasize din natin na bilang pagbahagi din naman ng malaya kong pananaw sa mga bagay na ating nakikita, napapanood na kung saan lahat naman tayo rito may pakialam bilang isang bagamat hindi tayo mayamang tao, bahagi rin tayo sa mga nagbubuwis sa anumang bagay na binibili natin. Bahagi tayo riyan, spira ng bayan na yan. Gaano man ito kalit o gaano man kalaki yan. Yan yung ating binibigyan din dito. Hindi naman tayo dito kahusayan na sabihin natin ba't marunong pa tayo? O ngayon nasa Supreme Court ito. Sa halip na i-brainwash nila yung mga tao na tama sila at walang palpak doon sa ginawa nila dyan sa BICAM, maghintay na lang din sila kung ano yung magiging hatol dito ng Korte Suprema. At lahat naman tayo walang magagawa pag yun ay naghatol. O diba? Katuloy sa vlogger na napanood ko, ay pambasura lang daw yun. Kung pambasura, hintay natin kung ano nga gagawin ditong desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon na ito na inihain nga ni Congressman Isidro Ungab at ni Atty. Vic Rodriguez.